James chapter 1 verse 19. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Sa Tagalog po ay, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang active listening. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay active listening enhances leadership influence. Yung pagpapalaga po sa aktibong pakikinig bilang isang mahalagang kasanayan para sa ating mga Kristiyano ay para sa isang leader din upang mas mapabuti yung ating kakayahang makapag-impluwensya o makapag-command o makapag-lead sa iba. Ito po ay nagpapakita ng kahalagahan sa pagiging bukas natin at handa nating makinig sa hinain o sa opinyon ng ating mga nasasakupan. At hindi agad tayong magre-react o magbibigay ng opinyon, kundi magbibase tayo holistically o kailangan nating tignan yung both side, yung opinion o yung facts about both sides bago tayo mag-react. Hindi kaagad tayo nagre-react kapag may nalaman tayong isang information about one side. Hindi yung pagiging leader po is hindi po pagiging one-sided, kundi dapat nakikita mo yung isang bagay holistically. Kung alam mo yung side na itong isa ng side ng side A, dapat alam mo rin yung opinion at yung point of view ni side B. Sa pagiging isang leader po, yung aktibong pakikinig natin ay nakakatulong sa pag-unawa natin sa mga pangangailangan at pananaw ng ibang tao o yung mga nasasakupan natin. Kaya mas epektibo po yung ating pamumuno. Yung pagiging mabilis at mabilis makinig natin, tsaka yung mga mahinahon ang pag-iisip bago tayo magsalita ay nagpo-promote ng tiwala at respeto mula sa mga tagasunod natin. Kapag nakikita ng mga tagasunod natin na may respeto tayo, tsaka hindi kagad tayo nag-judge sa isang information, kundi nag-iisip muna tayo bago tayo magsalita o bago tayo kumilos. Ito po ay mas nakakapag isip sa mga nasasakupan natin na tayo ay good leader na siyang nagpapalakas ng impluwensya natin mula sa kanila. Mas nagpapalakas ng karisma sa atin mula sa ating mga nasasakupan. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay parents should be quick to listen. Yung slow to speak and slow to become angry. Ito po yung isang paalala sa mga magulang natin na at kahit sino man, kahit hindi magulang, kahit mga yung mga leader o yung mga tumatayong magulang natin o yung mga cores, yung mga ganun, yung mga elders ay dapat maging handang makinig sa mga pananaw at nararamdaman ng isa o ng ibang mga tao bago sila magsalita o magbigay ng mga reaksyon. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, mahalaga pong mag-isip muna bago magsalita o magkumilos o gumawa ng isang aksyon. Kasi kapag nagsalita ka kaagad about sa isang information o naging judgmental ka agad without knowing the point of view of the both sides, ay makaka-epekto ito sa'yo as a leader. Sorry may interruption. So yun nga, ano nga ba yung tinatake natin? Yung mga magulang po ay dapat maging bukas sa pakikinig sa kanilang mga anak at upang lubos nilang maunawaan yung mga iniisip o mararamdaman ng mga anak nila o nating mga anak nila. Tsaka applicable po ito hindi lang sa magulang kundi pati rin sa mga elders natin, sa mga nakakatanda sa atin at sa mga dapat nating tularan. Kaya dapat po maging maingat tayo sa mga o maging maingat yung mga magulang o yung mga leaders o yung mga nakakatanda sa kanilang mga salita upang hindi sila makasakit o magbigay ng hindi tamang reaksyon mula sa ibang tao. Yung pagiging mabilis po magalit ay hindi dapat magdulot o hindi maaaring magdulot ng tensyon at masamang epekto sa relasyon. Kasi kapag mabilis kang magalit o maikli yung pasensya mo ay mas prone na magkaroon ka ng kaaway sa iyong mga nasasakupan.
Ang natutuwa ko lang po sa pangatlong katarungan ni Pastor Russell Ocampo ay children must learn to advise and accept disciple. Ito po ay ang pagpapalagaan ng tamang pakikinig at pagtanggap ng nating mga anak sa mga gabay at disiplina mula sa mga nakakatanda sa atin at mula sa ating mga magulang, especially sa mga magulang natin, sa mga elders at sa mga course. Yung mga anak po, tayong mga anak po ay hinikayat na maging bukas sa mga pagtanggap ng mga payo o gabay mula sa ating mga magulang o sa mga nakakatanda sa atin. Yung disiplina ay sobrang halagang bahagi ng papalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasi yung mga anak po ay natututo mula sa mga payo at disiplina na nakikita nila at naririnig nila sa kanilang mga magulang o narinig natin sa mga ating mga magulang na nagagamit natin para mas maging mabuti tayong mga tao. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.